Hi mga amiga, luto na naman tayo ng masarap na merienda. Nasubukan niyo na ba itong Obi Cheese Butchi? I-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong butchi na lumalaban. Kita niyo? Hindi siya lumiliit, hindi umiimpis. At hindi siya pumuputok. Hindi lumiliit kapag malamig na, soft and chewy inside pero crispy outside. So una maglagay lang tayo ng 1/2 cup na boiling water or hot water, 3/4 cup na white sugar at 1 tablespoon na Obi flavored. Gamit ko dito ay Bakersfield dahil di mo na kailangan pang maglagay ng food color. At isunod na natin yung 2 cups ng glutinous rice flour. Haluin lang mabuti gamit yung sandok or ladle dahil nga boiling water yung nilagay natin. Isa yun sa tip na boiling water yung lagay natin para medyo maluto na yung ating glutinous rice flour. Kapag medyo luto na yung ating glutinous rice flour dahil hot water ang ginamit, hindi siya umiimpis kapag naprito mo na at abutan ng ilang oras dyan na lumamig, hindi siya lumiliit. Sunod ay masahin natin ito ng 15 minutes hanggang wala nang dumidikit sa kamay at sa mga lagayan natin. After 15 minutes na pagmasa, ay i-rest lang din natin ito ng 15 minutes. So after 15 minutes na pag-rest natin, ay bibilogin na natin ito. Gamit ko ay 1 tablespoon. Sunod ay palalaparin lang para maglagay na tayo ng palaman. Ayusin lang pagpalapad, kailangan na walang crack. Tapos balutin lang mabuti yung palaman, kailangang makinis at walang butas. Uulitin lang natin ito hanggang sa maubos yung ating dough. Pwede kahit ano ipalaman nyo dito, pwedeng munggo, langka, yung jackfruit jam, o kaya naman Obi halaya. Basta siguraduhin nyo lang na maganda ang pagkakabalot ng palaman. Sunod ay papahira natin ito ng tubig. O kaya naman basain nyo ng tubig yung kamay nyo. Tapos bibilugin nyo ulit bago nyo igulong sa sesame seeds para siguradong dikit na dikit yung sesame seeds at hindi siya naglalaglag kapag piniprito na. 'Di ba yung iba nakakalbo na yung butchi pagkatapos ng maluto kasi naglalaglag siya dun sa mantika. Ready na ito para iprito. Bali magpainit lang tayo ng mantika. Once na kumulo na yung mantika, hinaan mo na yung apoy. Dapat mahina kasi mabilis masunog yung sesame seeds. At ang mangyari kapag malakas yung apoy mo, hilaw yung loob. Hilaw ang loob pero sunog yung labas. So dapat mahinang apoy lang at dapat nakalubog siya sa mantika. Maraming mantika ang kailangan. Pero itong recipe na to, hindi malakas sumipsip ito ng mantika. Crispy yung labas niya, chewy yung loob. Once na mag-light brown na yung sesame seeds, ay luto na. Pwede nyo nang hanguin. Ayan, maganda yung luto yung ating butchi. So, titikman na natin. O, kita mo, lutong-luto yung loob. Chewy siya. Pero crispy yung labas nito. So, yun lang yung mga tip na dapat yung tandaan. Dapat hot water yung gagamitin. Masahin ng 15 minutes. Rest ng 15 minutes. Kailangan basain ng tubig bago igulong sa sesame seeds. Dapat mahinang apoy.